Ayoko na magkaroon ng kapitbahay. Gusto ko kapitbahay, hindi mga vlogger. Hindi yung video. Ayokong hindi ganito na. Gusto kong bumalik doon sa tinitirhan ko talaga. Parang naisip ko, yun na lang ang para matahimik ang buhay ko. Doklat! Ano ang nangyari? Bakit parang gusto mo na yatang umalis? Hindi pala para. Gusto mo na talagang umalis dyan sa iyong bahay na kinatitirikan. Well, ikaw ba naman ay lagi na lang matirikan ng mga mata ng mga taong nakakapaligid sa'yo eh. Hindi ka aalis. Lalo na hindi mo naman talaga tunay na pamamahayan. Talagang aalis ka. At sabi mo, ayaw mo nang maging kapitbahay itong mga Batalero family. Sayang no? Parang kailan lang ayaw mong umalis dyan. Kasi nga, ang sabi mo, poprotektahan mo ang Batalero family. Poprotektahan mo si Beyonce sa mga aswang at kung sino-sino pang umaaligid dyan. Ito ay sa kadahilan ng iniisip mo nun na pangmatagalan kayong magsasama nila Beyonce ng Batalero family. Pero ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Sa sandaling maikling panahon, sandali na maikli pa, ay nakuha agad sa inyo ni Kapisot itong si Beyonce. Nang ganun-ganun na lamang, pagkatapos mong mag-invest ng iyong kaluluwa, ibenta ang iyong kaluluwa, ang iyong prinsipyo, pagkatao at utang na loob sa kalingap, ganun-ganun lang na kadali na nakuha ni Kapisot sa'yo. Itong si Beyonce, yung pinaka-iingat-ingatan mo o precious na sinasabi mong pag-aari mo. Well, mabilis talaga yung tinatawag nating karma, di ba? Ito dahil na rin sa ginawa mo yun sa kalingap at ginawa din sa'yo. Alam mo kung bakit? Ipinapakita ng pagkakataon na mali yung ginawa mo at pinapakita sa inyo kung ano yung mararamdaman mo na kung ano ang ginawa mo sa kalingap ay mangyayari din sa'yo. Masakit, di ba? Masakit. Kasi naman, marami na talagang nababago sa isang tao. Lalo na kapag umaangat siya sa mga ibang tao, nagkakaroon siya ng pera, nagkakaroon ng impluwensya, nagkakaroon ng mga bagay na wala sa iba. Nakakalimutan nilang umapak sa lupa. Nakakalimutan nila yung tinatawag nating values. Dahil itong values na ito, ang pinaka may value sa lahat ng bagay. Kahit pa ikumpara ang kayamanan at ang pera. Pag sinabing value, ito talaga ay valuable. Kagaya ng sinasabi ni Kuya Bal. Pero hindi mo naintindihan yan. Bakit gano'n ang mga tao, no? Doklat? Ngayon, parang sising-sisi ka na nandiyan ka ngayon sa tabi ng Batalero family. Ayaw nyo nang magkikita-kita siguro ngayon dyan. Nagkakailangan na kayo. Dahil pagkatapos ng lahat, ganun ang nangyari, masakit. Iniwan ka, pinagpalit ka sa iba. Dahil lahat ng ininvest mo, lahat ng plano mo, nasira din. Like this. Very fast. Doklat. Kaya ang matututunan natin dito sa nangyari kay Doklat, huwag tayong nagmamalaki. Hindi sa lahat ng oras, paldo ka. Hindi sa lahat ng oras, puro umuulan. Hindi sa lahat ng oras, ikaw ay nakakalamang. Darating ang pagkakataon, lalo na kung ginawa mo yan sa iyong kapwa nang hindi tama, babalik din sa iyo ng makailan pa ng doble na hindi rin maganda at hindi mo magugustuhan. Kasi naman, nung nag-uumpisa ka pa lang sa kalingap, okay naman Wala namang problema. Puro good vibes lamang. Pero talagang sadya yatang kapag umaangat ka, sabi ko nga kanina, nagkakapera ka, nagkakaroon ka ng impluwensya, nagkakaroon ka ng mga bagay o pag-aari na sa tingin mo ay magpapanatili ng iyong status sa komunidad, nakakalimutan nating magpakatao, nakakalimutan nating tumanaw ng utang na loob. Diba? Ngayon, huwag kang mag-alala. Parehas lang din naman kayo ng kakasapitan nitong Batalero family, nila Beyonce. Bakit? Kasi iniisip din nila na yung tinatamasa nila ngayon, yung mga tao na nagsasabi na susuportahan kita, umalis ka na dyan, hayaan nyo na sila, huwag kayong mag-alala, huwag na kayong sumama sa kalingap, huwag ka lang sumama kay Doklat. Lahat ng mga yan iniisip ng Batalero family ay laging nasa sa kanila, na hindi rin sila iiwan, na lagi silang tutulungan, na hindi sila pababayaan.
Kagaya ng sinasabi ni Kapisot. Pero darating at darating ang pagkakataon, ganun ulit ang mangyayari dyan. Malay mo, Doklat, sa mga susunod na araw si Kapisot naman ang maging kalaban ng Batalero family. O di ba? O di ang saya-saya, sama-sama na. Rambulan na, di ba? Kasi nga, ang tinitignan nila dito kung bakit nagkakagulo, kanya-kanya kasing pakinabang, kanya-kanyang motibo. Kung ano yung mapapakinabangan, dun sila. Ganun ang nangyari sa Batalero family dahil sa mga pinangako ninyo. Ipinangako nila. Ipinangako ng iba na akala nila Beyonce, na akala ng Batalero family ay hindi na magtatapos at hindi mawawala sa kanila. Subalit itong pagkakataon na nangyari sa iyo, Doklat, kaya nga gusto mong umalis na dyan sa bahay na yan, kahit na wala akong pakialam kung ikaw ay pinapalayas dyan, the fact na hindi ka na kumbinyente na nandiyan dyan sa pamamahay na yan, ibig sabihin, magulo na ang iyong buhay. Yung pamumuhay mo, na minsan nakasama mo rin, subalit ngayon, ito ay iyon ang kalaban. Yan ang matindi dyan, kaya huwag kang malulungkot, Doklat. Pare-parehas lang din kayo ng sasapitin nila Beyonce. Dahil kapag hindi maganda ang bunga, kapag ang bungang ito ay nabulok, kahit na nakakapit pa yan sa puno, nakasabit, darating ang panahon na ito ay unti-unting malalaglag. At nun ka, kapag masyadong mataas, mas masakit ang pagbagsak. Yan ang mangyayari. Kaya Doklat, paano na? Gusto mo nang lumayas dyan sa bahay na yan? Okay lang. Dapat nga matagal mo nang ginawa yan. Hindi mo napapansin? Yung kaluluwa mo nauna nang umalis. Hindi mo nakasama siya ngayon. Nauna nang lumayas dyan sa bahay na yan. Kaya nga hindi mo na alam yung ginagawa. Yung kaluluwa mo, iniwan ka na. Habulin mo, baka pwede mo pang mabalikan. Kaya bago mo isipin na makabalik sa Kalingap o makipagkulab ka muna doon sa iyong pagkatao na pinalayas mo. Kasabay ng pagpapalayas mo siguro doon sa misis mo nung nakaraan. So, iwan mo na kung ano man yung mga pagkakamali na ginawa mo. Pagsisihan mo, kasabay ng pag-alis mo sa pamamahay na dating pinahalagahan mo dahil sa pamilya Batalero.